Akala ko sumakabilang buhay na, sumakabilang bahay lang pala. Hello, Ate Ann. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwento patungkol sa relasyon namin noon ng asawa ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Glenda at itago niyo siya sa pangalang Ben. Meron kaming 3 anak. Nag-aaral na ang 2 anak namin, grade 4 at grade 2 naman ang pangalawa, habang ang bunso ay 1 taong gulang pa lamang. Nakatira kami malapit sa dagat, kaya ang pangunahing hanapbuhay ni Ben ay ang pangingisda. Umaabot ito ng 2 linggo bago umuwi, lalo na't pag walang masyadong huling isda. Madalas niyang kasama sa pangingisda ang pinsan niya. Masipag na tao si Ben at maalaga din ito. Maayos at masaya ang pagsasama namin noon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Usap-usapan noon sa baryo namin na may paparating na bagyo at doon mismo tatama sa lugar namin. Hindi ako mapakali, nag-aalala talaga ako ng sobra sapagkat hindi pa umuuwi si Ben at mag-isa lang itong pumalaot noon. Hindi niya kasi nakasama ang pinsan niya sapagkat nagkasakit ito. Bumuhos ang napakalakas na ulan at hangin, walang mapaglagyan ng takot at pag-aalala ko ng mga oras na iyon. Dumating ang araw na tapos na ang bagyo. Nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko at sa mga rescuers sa amin upang hanapin si Ben. Lumipas ang mga araw, umabot kami ng buwan sa paghahanap pero hindi namin nakita ang asawa ko. Hanggang sa nakita ng pinsan niya ang bangka ni Ben. Ngunit sira-sira na ito. Doon ako nanlumo, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Iniisip ko na baka patay na siya. Pinagpatuloy namin ang paghahanap, umabot ng halos 1 taon sa paghahanap, pero wala pa ring bangkay na natagpuan. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko, sapagkat mag-isa ko na lang itinataguyod ang 3 kong anak. Naglalako ako ng isda buong maghapon, dala-dala ko ang bunso naming anak para kumita ng pera at matustusan ang pag-aaral at pangangailangan namin ng mga anak ko. Pati paglalabada ay tinatanggap ko. Kahit anong trabaho ay tinatanggap ko para kumita lang ng pera at para hindi kami magutom ng mga anak ko. Grabe ang hirap na pinagdaanan ko noon pero may mas masakit pa pala. Ibinalita ng isa sa mga kapitbahay namin na buhay ang asawa ko. Nakita niya mismo ang asawa ko doon sa kabilang bayan, malayo dito sa amin. At ang pinakamasakit na sinabi niya ay may bagong pamilya na ito. Halos mahimatay ako sa nalaman ko. Hindi ko ma-explain ang sakit na idinulot nito. Grabe ang paghihirap, sakit at lungkot na pinagdaanan ko. Halos sumuko na ako sa buhay. Akala ko sumakabilang buhay na siya, sumakabilang bahay lang pala. Isang araw, napagdesisyunan ko na puntahan siya. Sinamahan naman ako ng kapitbahay namin. Dala-dala ko ang bunso kong anak. Nang makarating kami doon, tama nga buhay na buhay si Ben. Naabutan ko siyang karga at pinapatulog ang batang hawak niya sa labas ng bahay nila. Nanlaki ang mata niya nang makita niya ako. Hindi ko alam kung ano ang unang sasabihin ko. Napakaraming tanong na gusto kong itanong sa kanya. Madami akong gustong isumbat sa kanya, pero di ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak noong mga panahon na iyon. Hanggang sa wakas ay nakapagsalita ako. Tinanong ko kung anak niya ba ang batang iyon. Ang sabi niya ay hindi niya anak iyon. Sinabi ko sa kanya, pinagpalit at iniwan mo ang sarili mong anak upang alagaan ang hindi mo anak? Akala namin patay ka na. Halos mabaliw ako sa kahahanap sa'yo, tapos buhay ka pala? At masakit pa doon, may ibang pamilya ka na. Sinabi ko sa kanya lahat ng paghihirap ko noong wala siya. Pero ang tanging nasabi lang niya ay patawad. Biglang lumabas ang babae at tinanong kung sino kami. Sinabi ko na, ako ang tunay na asawa ng lalaking kinakasama niya. Ngunit hindi man lang ito nagulat dahil alam daw niya na may asawa na si Ben. Alam naman niya pala pero pumatol pa rin siya. Napakawalang hiyang babae. Susugurin ko na sana ang babae, ngunit pinigilan ako ni Ben sapagkat buntis daw ito sa anak niya. Napakasakit na marinig ang mga salitang iyon. Hindi ko matanggap. Akala ko wala nang mas isasakit pa, meron pa pala. Pinili niyang manatili at itaguyod, alagaan ang 4 na anak ng babaeng iyon na hindi naman sa kanya, at iwan kami at pabayaan ang sarili niyang mga anak.
Napakasakit isipin, Ate Ann, sapagkat grabe ang paghihirap na pinagdaanan namin sa pag-aakalang patay na siya. Lalapitan sana ni Ben ang bunsong anak namin pero hindi ko siya hinayaan. Sinabi ko sa kanya, wala na siyang karapatan sapagkat ipinagpalit na niya kami. Nilisan ko ang bahay na iyon. Hahabulin sana ako ni Ben pero pinigilan siya ng mas pinili niyang magpakaama sa mga batang hindi niya anak at pabayaang maghirap at mangulila sa kanya ang tunay niyang mga anak. Simula noon, madalas siyang pumunta sa tirahan namin upang humingi ng kapatawaran sa kasalanang ginawa niya, ngunit hindi siya pinapansin ng maayos ng dalawang anak niya kasi galit sila sa kanya. Sa ngayon, mag-isa ko pa ring itinataguyod ang 3 kong anak na hindi humihingi ng tulong at suporta niya. Nagpursige akong magtrabaho para sa mga anak ko upang mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Hindi ako tumatanggap ng kahit anong tulong galing sa kanilang ama. Gusto sanang bumalik ni Ben sa piling namin upang makatulong daw ako sa buhay, ngunit hindi ako pumayag sapagkat ayaw kong may kahati kami sa oras at atensyon niya. Kaya ko namang itaguyod ang mga anak ko na ako lang mag-isa. Tama ba ang naging desisyon ko?